Lumusla ka. Wala. Hindi na niya alam yung ano. Huwag ganun ano. Kung naman, ganyan pa yung mapapala mo sa taong kinupkop mo mula maliit siya. Ganyan pa ang mapapala pa sa'yo din? Hindi naalala ko din. Ganyan ba yung Yung pagmamahal mga- na dapat mong isuklay sa tatay mo? Ano bang Yan, disiplina? andyan na yung sinasabi mong hindi maganda, pero ayaw ka pa niyang naawa pa siya sa'yo. Hanggat maaari. Wala niyong konsensya. Hanggat maaari. Alam nyo, naiyak lang ako sa mga napapanood ko na ano, about kay Dave Manalastas at kay Sir Tekram. Kasi mula simula nakasubaybay ako dyan sa mag-ama na yan na mula nung iblinag siya hanggang sa kinuha siya, tinulungan, inampon, pinag-aral hanggang sa gumanda yung buhay niya. Tapos isang iglap ng dahil lang sa kumbaga bilang magulang ng dahil lang sa pagsusuhito. Kumbaga sinusuhito siya, kumbaga itinatama yung mga mali kasi nasa edad siya ng pagre-rebelde, kumbaga nasa edad siya ng mapusok na edad. Kumbaga bilang isang magulang na itinatama lang siya na ayaw na para hindi siya mapahamak pagdating ng panahon. Tapos isang iglap is minasama yung ganong pangaral o pagsusuhito ng bilang isang ama, bilang mga magulang. Tapos isang iglap mamasamain ka, tapos iiwan ka at kakampi sa mga taong mapanira sa iyo. Napakasakit nun bilang isang magulang, bilang isang nagpalaki at nag-aruga sa iyo. Kaya sana dumating ang araw na maisip mo, Dave, ma-realize mo na mali yung ginagawa mo. Sana lang hindi ka ulit bumalik sa dati. Kasi alam ko napakabait ng pamilyang Manalastas. Nakasubaybay ako sa kanila sa mga vlog nila at nang minsan humingi ako ng tulong sa kanya. Hindi para sa akin. May taong lumapit sa akin na nangangailangan ng tulong na yung paa niya nabubulok dahil sa diabetic. Minisage ko yan sa Sir Tekram. Hindi yan nagdalawang isip. Nagbigay siya doon sa taong hinihingian ko ng tulong. Kumbaga ako lang yung naging tulay. Nagbigay yan ng 2K. Kaya napakalaking utang na loob ko din dyan. Kahit sa ganung halaga, malaking tulong yun sa mga taong tinulungan niya na ako yung naging way. Kaya sana, Dave, may isip mo na hindi masamang tao si Tatay Tekram mo. Napakabait niyan at iniisip niya lang ang kabutihan mo. At panoorin niyo ang video na to tungkol sa pamilya nila. Sana, Dave, may isip mo na mali ang ginagawa mo. Sobrang naiiyak lang ako sa nangyayari. Naiiyak lang ako sa bilang isang magulang, lalo na kay Nanay Jack, kay Tatay Tekram at sa mga kapatid niya. Kagabi habang pinapanood ko, umiiyak ako. Alam po nasusulsulan lang si Dave. Alam po bugso ng damdamin niya na bilang isang teenager. Sana, Dave, maisip mo mali ang ginagawa mo. Dating masaya at mabait. Paano ba Tatay Ram to? Hindi na daw ikaw yung dating masaya at mabait na tao. Hanggat maaari sana akong sagutin eh. Nung pinanood ko yung video, naiyak ako. Parang naghahanap siya ng kakampi. Pag di ko naman sinagot dyan, ako may lalabas na ano. Kung sasagutin ko, mas lalo siyang... Yan naman kasi, hindi naman yan magagalit kung wala ka naman kasing ginawa eh. Kalma. Napakalambot mo kasi, ganyan. Relax. Kalma. Okay. Kasi hanggat maaari ayaw ko yung masaktan talaga siya. Madidiin siya. Alam niya ano yung pinagugutan ko. Relax. Maririnig ng mga anak mo, umiyak ka. Ano mo yung, ilabas mo yung ano mo, wag mo dadaan sa... Matas pa naman yung Ayan. tatas ng negosyo mo. Kasi na natin, kasi nabanggit niya dito, yun nga, na Hindi ka pa ni tatay mo na. Ano kayo? Yung iningatan ko. Yung mga yan, hindi naman maganda sa loob niya eh.
Palagay ko talaga yan, may script lang na tinuro sa kanya yun. Wala na, ano yun eh, namanipula na nila si Jake, kung ano na lang yung sinasabi nila. Ginagawa na lang talaga nila na Naawa pinapaganda na lang yung kwento. Naawa ko habang binabasa niyo yung script. Parang maawa kayo sa akin. Makinig kayo sa akin. Parang naghahanap siya ng kakampi. Lumusla ka. Wala, hindi na niya alam yung ano. Huwag ganun ano. Kung naman, ganyan pa yung mapapala mo sa taong kinupkok. Sa taong kinupkok mo mula maliit siya. Ganyan ba mapapala pa sa'yo, Dave? Hindi naalala ko din. Ganyan ba yung mga- pagmamahal na dapat mong isuklay sa tatay mo? Ano pang Yan, disiplina? andyan na yung sinasabi mong hindi maganda, pero ayaw ka pa niyang mapaano. Naawa pa siya sa'yo. Hanggat maaari, Wala niyong konsensya. hanggat maaari ayaw ko magsalita dyan. Gusto ko face to face. Face to face na lang. Kasi binabasa lang niyo po yan. At saka yung pagdidisiplina ko, sabi ko nga, kung hindi ko tinama yung mga mali ko, yung pag-spoil, hindi ko yung lalaki ng ganyan. Tapos masisira lang ng dalawang tao. Ikaw na. Diyos ko. Yung Francis na yan. Siya pa siguro yung Francis at Daisy na yan. Hindi nyo ata titigilan yung anak ko hanggat walang nangyayari sa kanya. Napakasama yung tao. Kung merong makikinig sa inyo, kabukan nyo rin. Pero marami yung nagmamahal sa'yo kaysa sa kanila. Konti lang sila. Kaya wag mong ano nyo. Hindi yung bata Magpapatalo sa kasi. kanila. Isa lang yung talo dito, siya lang. Diyos ko, Kaya hanggat maaari sana kuya, pinapabalik kita kahapon kasi ayaw ko na kung magsalita. wala kang maano dyan at naghahanap ka ng, parang naghahanap ka ng kakampi mo, bumalik ka dito. Kaya sabi ko bumalik ka. Tatanggapin ka namin. Kung wala kang talagang maano sa kanila, Alam ko wala ka na, ng choice eh. alam ko Baka na nahiya ka nang eh. bumalik dito siguro. Huwag kang mahiyang bumalik dito. Kung ganyan ang ginagawa sa'yo. Kasi hindi ko makikita yung future mo dyan. Yung mga ganyang ano, hindi... Napakawalang puso nyo, maatim nyo, gaganyan ninyo yung bata. Tuturuan nyo, ganyan. Kawawa yung Kabaligtaran bata yung eh. mga tinuturo nyo sa bata. Nakikita ko yung cellphone, nakatarap sa kanya. Inaano nyo, pinababasa nyo sa kanya. Kala nyo ginagawa nyo kaming ano, bono. Kaya mo yun, mga paano, may mga anak ka talaga dyan. Ayusin mo yung... Hindi naalala ko yung ano eh. Yun lang yung ano, yung pag-asikaso mo sa mga anak mo, sa kanya mo binibigay. Balikan mo yung bata. May kumausap sa akin. Balikan mo yung bata. Binalikan ko siya. Tapos ngayon, Pati yung dinidini nila yung pagpunta mo ron. Hindi ko sabi ko, hindi. Naalala ko kung saan ko siya nakita. Balikan mo yung bata. Ay, yung parang Nabalikan tumulak sa'yo. ko. Yung nagtulak sa'yo, nabalikan mo siya. tapos yung batang yun, magbabaon sa'yo. Diyos ko ba? Ayaw ko magsalita pero Gusto mong natutuwa si Daisy sa'yo? Napapaiyak ka nila? hindi ko kaya. Kanina lang nung binabasa niya, talagang hindi ko kaya. Naghahanap siya ng nila na- ano, naghahanap siya ng Ikaw kakampi. kang dalawang yan. Kaya yun na. Eh, ba't mo magpapatalo ka sa kanilang utak ka? At least may labas ko Para lang. wala mga pinag-aralan. Hindi, ano Mag-aaral eh. naman sila, mas mataas yung pinag-aralan nila sa'yo. Eh, ba't ganun yung utak nila? Nakuha lang nila yung bata. Ano namang problema? Nasa inyo na. Eh, ba't ano pa yung tinuturo nyo sa bata? Kuya, Kung masyahan na kayo, nasa inyo na. kung ako sa'yo, bumalik ka. Kasi ano ka, mapapahama ka dyan. Hindi nila, Hindi mo na ano, Dave, yung ano mo. Hindi mo yung palawakan kaya yung mo, isip mo kato- kung anong nangyayari sa'yo. Tingnan mo nga, ginagawa Inisipin ka mo nilang lang ano. paano ba? Kung ako yung nanay mo, talaga susunduin kita dyan. Nagkakamali na lang sana kami. Mapabuti ka na lang, kahit ganyan ang ginagawa mo. Pasensya na po, pero ano eh, sumabog na eh. Kasi ano po eh, yung bata habang binabasa niya talaga kanina na ano ako. Pero siguro hindi ko masasagot lahat. Pero pagdidisiplina po bilang tatay, mahirap magpakaama eh. Pero gusto kong yung bilang isang ama, hiningi ko nga kay God yung ano eh, yung gabay lagi. Pero hindi ko alam anong reason bakit. Pero parang nakikita ko na yung reason at purpose ng bakit to nangyari. Kasi parang
Kasi nga hindi siya mabago eh. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat at ito na po yung aking video na ilalabas para po mapagsalita po sa inyo na hindi lang po one-sided ang ibang tao, kundi mapakinggan din po kung ano po yung side ko po. So ito po yung sinulat ko, hindi ko po siya pinagawa kahit kanino, kumbaga ako lang po ang gumawa nito, sinapuso at sinaisip ko. So umpisa ko na po. Pagpalang araw po sa lahat, hindi ko po alam kung paano ko po mag-uumpisa dahil sa nararamdaman ko po ngayon. Alam ko po na kailangan ko na din magsalita dahil sa mga kaguluhan na nangyayari para po sa ikatatahimik ng lahat. Una po, nagpapasalamat ako sa mga Lastas family na may tuturing kong tahanan sa loob ng 5 taon. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Hindi ko na po kayang isa-isahin, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong buong family dahil tinulungan niyo po ako, hindi ko po kayo malilimutan. Yung dadalhin ko hanggang sa hukay at sa taong nagmamahal sa akin at tumulong sa akin, nandito po kayo lahat sa puso ko. Mga ninong, ninang na naging bahagi ng buhay ko at nakasama at sumubaybay sa akin ng 5 taon na nandyan po kayo. Nandyan po ako sa mga Lastas family. At sa lahat po ng mga tao nagmamahal sa akin, Ninong Stephen, Tito Bong, Nanay Vanessa, Ninong Jororen, Tita Dokora ng Saudi, Ninang Jovizan, Lolo Ading, Ninang Julie, Tita Ethel, Ninong Rexan, especially si Ate MJ, at si Tita Lynn Kembao, at sa lahat po ng ninang at ninong na hindi ko po kayo malilimutan. Hindi ko po kayo kaya isa-isahin. Lahat po ng binigay niyo sa pagmamahal, hindi ko po pinapangako pero gagawin ko po lahat para makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Hindi ko po kayo kayang biguin. Maraming salamat po. Mahal ko po kayong lahat. Kahit saan man po ang parting, hindi ko po malilimutan ang mga kabutihan ng puso niyo at pagmamahal sa akin. Sa pag-alis ko po sa mga Lastas, alam ko po na hindi na sana ito dapat pang sabihin. Ang dahilan po ng pag-alis ko dun, kasalanan ko na hindi ako nagsabi na ang totoo na hindi na ako babalik. At ang paalam ko po ay magbabakasyon ng 3 araw dahil pag sinabi ko po na hindi na ako babalik, alam ko po na hindi nila ako papayagan. At natakot po ako na makarinig ulit ng masasakit na salita. Kaya po naisip ko na sabihin na magbabakasyon na lang po ako. Makalaya ko. Hirap na po ang kalooban ko at mga pangyayari sa gabi. Nakakatulugan ko na lang po ang pag-iyak at pagdarasal kasi tingin sa Diyos ko lang nasasabi ang sakit ng loob. Tinatanong ko ang Diyos, bakit nagbago ang lahat ng nasaan na yung taong kumupo sa akin at nagmahal? Bakit napalitan ng iba? Hinahanap ko po yung dating masaya at mabait na tao. Sabi ko, Diyos ko, nasaan na po yung taong pinakilala mo sa akin? Bakit iba na siya ngayon? Yung sampal, palo ng stick, palo ng sinturon, yung amba na babalugbagin ako ng mug, at ang amba na kung ano meron bagay pag galit siya ay makakatikim ako sa kanya. Kaya po yun yung tiniis. Dahil alam ko part po ng pagdidisiplina niya yun sa akin. Pero yung masasakit na salita at yung sinasabi niya sa akin, ampon ka lang, yun po ang lalong dumurog sa pagkatao at puso ko hanggang makatulog po ako lumuluha gabi-gabi. Magdadasal ako kailan maalis at gagaling ang sakit sa puso ko. Pinilit ko pong intindihin at unawain lahat ng nangyayari sa buhay ko. Wala akong mapagsabihan ng masakit na nasa puso ko, kundi ang Diyos. Salamat din po kay Tito Jun. Pinakilala niya ako sa Diyos at nagkaroon ako ng kakampi kahit hindi ko nakikita at nakahawakan. Nahihirapan po ako kaya pinili ko na lang pong umalis. Naamin ko po na pagkakamali ko na hindi ako nagsabi ng totoo na hindi na ako babalik. At yung tungkol po sa mga gold, Nay, Tay, tayo lang po may mga access sa mga alahas na yan. Alam po ng Diyos, wala po akong kinuha. Kung ano po ang suot ko, yun lang po ang dinadala ko. Tsaka po sinabi na 3 beses na bumalik sila tatay doon. Wala pong ganun. Maghapon po kami nagantay ni Mama. Kaya po tumawag at nangusap na lang dyan sa Pampanga. Magpirmahan hindi po kami makarating dahil nasa Manila po kami ni Mama. Gusto sa tuong nagbago ang lahat. Ipagsulitin natin si Jack para siyang nanay. Paano mo, Nanay Jack, sinabi ni Dave sa kanyang salaysay, nagbago daw ang lahat. Yung dating masaya at mabait na tao. Ayoko sana magsalita pero Ano na lang man, wala na kasi yung stress na ginawa mo kay tatay. Pwede naman ako pag-usap lahat ay bakit kailangan mapagpasan na nito? Yung sinasabi mo na nagbago na. Never nagbago si Tatay Ram sa'yo. ang tinatanggal ko lang yung pag-spoil kasi hindi ka magiging matatag. At saka tinuturo ko, kumbaga binabago ko na yung mga mali na dapat bilang isang magulang, turuan mo yung mga anak mo na maging marunong paghawak ng pera,
Ganun ba yung tamang pamamaraan nga po? At sa tingin ko yun yung hinahanap niya ngayon. Yung ano bang gusto niya. Ngayon nga, ako Malaya. pa naman naghuhugas ng pagkakain namin. Ako pa naghuhugas ng plato eh. Dito sa gawaing bahay. Yung mga barkada mo, open na open tong bahay. Sa mga ginagawa mo, open na open na. Mm. Yung nga, nung mga simpleng bagay na dapat na ginagawa sa ano ninyo, Pag-ugas ng plato, pag hindi mo natas Nagagawa naman pa minsan-minsan. lahat ngayon, kayo na masama. Kaya nga, ako ayaw ko na talaga kaso nga lang, pag di tayo sumagot dyan, kaya lalabas ng masama. Kaya kailangan talaga marinig. Tayo naman, di ba, tinatanong ko naman talaga ano yung reason. Kasi wala naman talaga ang alam eh. Yung nagbagong sinabi niya dyan, paano nagbago eh? Kasi sabi mo nga, binilan ng motor. Sinunod doon sa gusto niya, di ba? Meron pang lupang, hindi naman basta-basta pera lang yan ah. May lupa, magkano, kalating milyon. Oh. Down payment. yung future nila, inisip na namin. Oh. Hindi lang naman basta-basta pera. Yung mga kondo-kondo na yan, ayaw kong i-open muna sana. Pero last year ba yun? O ngayon, kailan natin nasimulan yung kondo? December tayo nag-start. December last year. So, nagpunta po kami doon. Kasi bilang ama, bilang ina, siyempre malapit na yung pasukan. Iniisip namin, kailangan na masimulan yung kondo. Tapos 2027, mag-aaral na po kasi sila. Eh, kailangan naka-ready na kasi ayaw po namin silang mapagod sa biyahe. Gusto namin doon sa kondo na yun, malapit sa school. Malapit lang para hindi ko sila masyadong mahassle, mapagod. Kasi gusto namin makapag-focus sila sa pag-aaral. Yun yung mga plano namin na alam po ni Kuya Dave yan. Kasama po namin si Kuya Dave, Kuya Luis. Kaya lang, O diba? Iba na ang kabataan ngayon eh. Yung iniisip mo yung kinabukasin nila, yung magandang future nila. Pinagsabihan mo sila, pinangaralan mo sila para sa kanila din, para sa kabutihan nila. Pero iba talaga ang kabataan ngayon eh. Kaya sana Dave, sana maisip-isip mo lahat na ang ginagawa ng tatay mo at ng nanay mo is para sa iyo, para sa kinabukasan mo, para sa magandang future mo. Hindi para mapasama ka. Tapos ngayon, basta, ang hirap, ang sakit bilang isang nanay. Kasi magulang din ako, may dalawa din akong anak. Na iniisip mo yung para sa kanila, para sa future nila, pero hindi tumatanim sa isip nila yun. Ang iniisip nila, masama sila, pinapagalitan sila, sinasaktan sila, or kung ano pa naman. Hindi nila naisip na para sa future din yan, para maging matatag kayo. Para sa kinabukasan nyo rin. Kaya hanggang dito lang, kaya sana maging aral ito sa lahat ng kabataan na huwag niyong isipin na pinagagalitan kayo para kung saan, hindi para sa inyo din, para sa kinabukasan niyo. Diyos ko, ang sakit lang. Sana sana matuto ka, Dave. Sana ma-realize mo isang araw na may mali ka din. Sana maging matured na rin yung isip mo.